Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 281, Kabanata 281, Pagtrato ng Senior Sister. Siyempre totoo. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, sasali ako sa martial arts tournament ngayong taon sa pangalan ng River City Martial Alliance. Pagkatapos magsalita, umalis si Manuel Bennett sa Martial Arts Hall. Hanggang sa nawala ang figure ni Manuel Bennett sa kanilang paningin ay bumalik si David Herdman sa kanyang katinuan. Kale, sinabi lang ba ni Mr. Bennett na gusto niyang sumali sa martial arts tournament ngayong taon na kumakatawan sa River City Martial Alliance? David Herdman ay medyo hindi sigurado, at nagtanong blanko. Oo, yan ang sabi ni Mr. Bennett. Masiglang tumango si Damon Herdman. Great, ang galing lang. Namula ang mukha ni David Herdman sa tuwa, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Old Henwak, hindi ba sinasabi lang ni Mr. Bennett na sasali siya sa martial arts tournament ngayong taon sa ngalan ng River City Martial Alliance? Is that worth to get so excited about? Mukhang naguguluhan si Sarah Warren. Huminga ng malalim si David Herdman at tumawa ng malakas. Old Warren, hindi mo alam kung gaano kalakas ang martial arts ni Mr. Bennett. Kung kinakatawa ni Mr. Bennett ang ating River City Martial Alliance sa martial arts tournament ngayong taon, hindi lang natin maaalis ang tail end title, ngunit maaari pa tayong makapasok sa top 10 sa isang iglap. Ano? Top 10? Paulit-ulit na umiling si Sarah Warren, imposible, imposible talaga. Mayroong kabuuang 38 dibisyon ng Martial Alliance sa ating East Nation. Maging ang ating Arthur City Martial Alliance ay hindi pa nakakapasok sa top 10. Sa pagsisikap ng iyong River City Martial Alliance na makapasok sa nangungunang 10, walang alinlangan na ito ay isang pipe dream. Mapaglarong ngumiti si David Herdman, matandang Warren, kung nagsasalita ako ng walang kaparerekan ay magiging malinaw sa lalong madaling panahon. Dumating na ang panahon para bumangon ang ating River City Martial Alliance. Magaling, magaling, hahaha. Tawa ng tawa si David Herdman pagkatapos niyang magsalita. Tuwang-tuwa ring ikinuyom ni Damon Herdman ang kanyang mga kamao, puno ng pananabik at pananabik ang kanyang mga mata. Hindi pa rin naniwala si Sarah Warren at naisip na niloloko ni David Herdman. Kahit na iginagalang niya si Manuel Bennett, hindi niya akalain na may kakayahan itong pamunuan ang River City Martial Alliance sa top 10. Ito ay ganap na imposible. Sa isang kisap mata, dapit hapon na. Lumabas sa opisina ng assistant sina Manuel Bennett at Prajna Bates at dumating sa pintuan ng opisina ng presidente sa tabi ng pinto. Mr. Bennett, ano ang kakainin natin ngayong gabi? Tanong ni Prajna. Ngumisi si Manuel Bennett, let your sister Julia decide. Habang nagsasalita siya, kumatok si Manuel Bennett sa pinto. Pasok po kayo. Mula sa loob ng opisina ang malumanay na boses ni Julia Stewart. Pagbukas ng pinto, sabay na pumasok sa opisina sina Manuel Bennett at Prajna. Si Julia Stewart ay mukhang naguguluhan, bakit kayo pumunta dito? Sabi ni Manuel Bennett, Julia, gabi na, bilasan mo na at tapusin mo na, tara kain na tayo. Sabi ni Julia Stewart, may natitira pa akong trabaho, bigyan mo ako ng kaunting oras. Kung nagugutom kayo, kumain muna kayo at dalhan na lang ako ng pagkain. Mabilis na komandat si Manuel Bennett kay Prajna. Nang makuha ang pahiwatig, tumakbo si Prajna at niyakap ang braso ni Julia Stewart, humihikbi, oh, ate, walang katapusan ang trabaho. Tapusin mo bukas. Tara, sabay na tayong kumain. Julia Stewart gave a helpless face, how about you guys wait for me for another half an hour? Magsasalita pa lang si Manuel Bennett, may tumawag sa kanyang mobile phone. Nilabas niya ang phone niya at nakita niyang tawag iyon ng senior sister niya kaya dali-dali niyang sinagot. Senior sister, sa wakas ay naalala mo na may junior ka palang katulad ko, hindi ko nakita ang anino mo nitong mga nakaraang araw. Enough, you annoying kid, stop talking nonsense. Dali na dalhin sina Julia at Prajna sa Cloud Cauldron Heaven Palace. I'll treat you guys to dinner. Dumating ang boses ni Rebecca Stone. Sige.
Tumugon si Manuel Bennett at ibinaba ang telepono. Tawag ba yon kay Ate Vivian? Mabilis na tanong ni Julia Stewart. Oo. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, inimbitahan tayo ni Sister Vivian na maghapunan sa Cloud Cauldron Heaven Palace. Ano pang hinihintay natin? Bilasan na natin para hindi na natin mahintay si Ate Vivian. Nang marinig ito, agad na inayos ni Julia Stewart ang kanyang mga gamit. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na matawa at sinabing, Prajna, mukhang hindi kasing epektibo ng senior sisters ang mga salita natin. Oo. Paulit-ulit na tumango si Prajna Bates. Inilibot ni Julia Stewart ang mga mata sa kanila at sinabing, tumigil na kayong dalawa sa pagiging bastos at tayo na. Pagkatapos, umalis si Manuel Bennett at ang dalawang iba pa sa kumpanya at dumating sa Dragon Soar Building. Ang Dragon Soar Building ay ang pinakamataas na skyscraper ng River City, na nakatayo sa 636 na metro na may 131 na palapag. Matatagpuan ang Cloud Cauldron Heaven Palace Restaurant sa pinakamataas na 3 palapag, at isa ito sa mga pinaka-upscale na restaurant ng River City. Ang makakain dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200,000. Bukod dito, ang kainan dito ay nangangailangan ng reserbasyon, kung hindi ka makakapag-secure ng mesa. Lalo na para sa top-floor open-air restaurant, kahit na may reservation, walang garantiya ng availability. Pagpasok sa Dragon Soar Building, sumakay si Bennett at ang kanyang mga kasama sa elevator patungo sa ika-129 na palapag. Paglabas ng elevator papunta sa restaurant, lumapit sa kanila ang isang well-dressing at nakangiting waitress. May reserba ba kayong 3? Sagot ni Manuel Bennett, inimbitahan kami ni Miss Stone. Maaari mo bang sabihin sa amin kung nasaan siya? Tanong ng waitress, Miss Rebecca Stone ba ang tinutukoy mo? Oo. Tumango si Manuel Bennett. Nang marinig ito, naging magalang ang kilos ng waitress. Nasa open-air restaurant sa itaas na palapag si Miss Stone. Sundan mo ako. Kasunod nito, sa patnubay ng waitress, dumating si Manuel Bennett at ang iba pa sa open-air restaurant sa itaas na palapag. Nakita nila na ang top-floor open-air restaurant ay napakaluwang, na may mababang key at marangyang palamuti. Mula rito, maaaring maabot ng isa ang buong River City sa isang sulyap. Bukod dito, sa pinakasentro ng restaurant, isang table lang ang nakaset up. Sa sandaling ito, isang napakagandang babae na nakaadorno sa isang asol na bodycon na mahabang damit, na may matikas na ugali, magandang figure, at magagandang katangian, na tahimik na nakaupo, na tila isang painting. Ang napakagandang babaeng ito ay walang iba kundi si Rebecca Stone. Julia, nandito ka. Kumaway si Rebecca Stone kay Julia Stewart. Nagmamadaling lumapit si Manuel Bennett at ang iba pa. Humingi ng tawad si Julia Stewart, Sister Vivian, sorry for being late. No problem, kakadating ko lang din. Bahagyang ngumiti si Rebecca Stone at nagtaas ng kamay, please, sit. Matapos makaupo si Manuel Bennett at ang iba pa, sinabi ni Rebecca Stone sa waitress, maaari mo nang ihain ang mga pinggan. Oo, Miss Stone. Magalang na tumango ang waitress at nagmamadaling umalis. Hinaplos ni Rebecca Stone ang kanyang buhok at sinabing, naging abala ako sa mga social engagement nitong mga nakaraang araw at wala akong oras para i-treat kayong lahat sa isang maayos na hapunan. Ngayong gabi lang ako may oras. Sabi ni Julia Stewart, Sister Vivian, sa totoo lang, dapat kami ang gumagamot sa iyo. Ngumiti si Rebecca Stone at sumagot, we're all family, so it doesn't matter who treats whom. Sinapak ni Manuel Bennett ang kanyang mga labi at sinabing, oo, Julia, hayaan mo na lang kaming gamutin ni Kuya. Ngayon lang, nasuri ko na ang pagkakaroon ng pagkain dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 upang magsimula. Ang mga mayayaman lang tulad ng kuya ko ang kayang tretuhin kami. Malungkot na sinabi ni Rebecca Stone, walang hiya kang bata, hindi pa nga kasal at nakatalikod na ang mga siko mo. Ibinuka ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at sinabing, Kuya, hindi mo man lang sinabi na tayong lahat ay pamilya. Paano ito maituturing na siko? O nakikita mo ba si Julia bilang isang tagalabas?
Kabanata 282, Kabanata 282, Hindi inanyayahang panauhin. You dumb kid, aaminin kong hindi kita matatalo, okay? Inilibot ni Rebecca Stone ang kanyang mga mata sa isang mapang-akit na paraan, pagkatapos ay sinabi kay Julia Stewart, Julia, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay naging spoiled sa akin, kung minsan ay nagsasalita siya at gumagawa ng mga bagay na wala sa linya. Kung ang batang ito ay maglakas loob na ay bully ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, at tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Tinakpan ni Julia Stewart ang kanyang bibig at tumawa, sige, Sister Vivian. Nagkunwaring heartbroken si Manuel Bennett at sinabing, Senior Sister, what are you talking about? Kailan pa ako nawala sa linya? Hindi mali si Ate Vivian, wala ka talaga sa linya. Humajijek din si Prajna Bates at tumunog. Ngumiti si Rebecca Stone at nagsabi, naririnig mo iyon. Kahit si Prajna ay nagsabi rin. Si Manuel Bennett ay mukhang may iyak na, umiiyak, lahat kayo ay nananakot sa akin. Nang makita ang nahihiyang mukha ni Manuel Bennett, ang tatlong babae ay pawang humagalpak sa tawa, nanginginig sa saya. Huminto sa pagtawa si Rebecca Stone at nagsabi, inimbitahan ko kayong lahat sa hapunan ngayon, bahagyang para magpaalam sa inyo. Babalik ako sa Penn City bukas. Babalik ka bukas. Natigilan si Julia Stewart at sinabing, Sister Vivian, hindi ka ba mananatili ng ilang araw bago umalis? Tumanggaw din si Manuel Bennett, oo, Senior Sister, bakit hindi ka magstay ng ilang araw? Kakakilala lang natin, aalis ka na, hindi ko kayang bitawan ka. Oo, Ate Vivian, mangyaring manatili pa ng ilang araw. Idinagdag ni Prajna Bates ang kanyang boses sa kahilingan. Walang magawang umiling si Rebecca Stone, marami pa akong dapat harapin, kaya kailangan kong bumalik ng maaga. Pupuntahan kita mamaya kapag may oras ako. Siyempre, kung may oras ka, pwede ka ring pumunta sa Penn City para hanapin ako. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Huminga ng mahina si Julia Stewart at sinabing, Ate Vivian, dahil may trabaho ka pa, hindi ka namin pipilitin na manatili. Magiliw nang umiti si Rebecca Stone, ingatan mong mabuti ang iyong sarili pagkatapos kong umalis. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Tumanggo si Manuel Bennett at ang iba pa. Maya-maya pa ay nakahain na ang mga plato ng masasarap na pagkain. Espesyal ding binuksan ni Rebecca Stone ang isang bote ng Romani Conti red wine. Pagkatapos magbuhos ng alak, tumingin si Rebecca Stone kina Julia Stewart at Prajna Bates, at sinabing, Julia, Prajna, bagamat maikli lang ang oras na magkasama tayo, napamahal na ako sa inyong dalawa. Matamis nang umiti si Prajna Bates at sinabing, Sister Vivian, gusto din kita ni Julia. Dapat kang pumunta sa River City para bisitahin kami ng mas madalas sa hinaharap. Sige, pangako. Tumanggo si Rebecca Stone at saka tumingin kay Manuel Bennett, mukulat kang bata, malaki ka na, at isa kang tunay na lalaki. Mula ngayon, dapat mong protektahan ng mabuti sina Julia at Prajna at huwag hayaan silang masaktan. Tinapik-tapik ni Manuel Bennett ang kanyang dibdib, huwag kang mag-alala, Senior Sister, walang maglalakas loob na ay bully sila hanggat nandyan ako. Mabuti naman. Ngumiti ng mahina si Rebecca Stone at itinaas ang kanyang wine glass, sabay-sabay tayong uminom. Cheers! Sina Manuel Bennett, Julia Stewart, at Prajna Bates ay nagtaas ng kanilang mga baso ng alak. Sa sumunod na panahon, sina Rebecca Stone, Julia Stewart, at Prajna Bates ay nag-usap tungkol sa mga paksa sa pagitan ng mga kababaihan, nagtatawanan at nagsasaya sa kanilang sarili. Hindi makasali sa usapan si Manuel Bennett kaya't itinuon niya ang atensyon sa pag-enjoy sa masasarap na pagkain sa mesa. Sa kabutihang palad, ang mga pagkain sa restaurant na ito ay talagang masarap, na medyo kasiya siya. Ngunit sa sandaling ito, tumpak talon-talon. Ang tunog ng mga propeller ng helicopter ay nagmula sa malayong lugar. Si Manuel Bennett at ang iba pa ay mukhang tuliro, dahil nakita nila ang isang helicopter na lumilipad patungo sa kanila mula sa malayo.
Habang papalapit ang helicopter, huminto ito. Hahaha, Rebecca, nahanap na rin kita. Sinabayan ng masaganang tawa, isang figure ang tumalon pababa mula sa helicopter at tuloy-tuloy na lumapag sa rooftop. Tumangala si Manuel Bennett at nakita ang isang lalaking nakaitim na sando na naglalakad palapit sa kanila. Ang lalaki ay mukhang nasa 30s, matangkad at tuwid, na may malawak na dibdib, determinado at guwapong katangian, at isang pambihirang aura. Habang naglalakad, para siyang dragon o tigre, na nagpapalabas ng napakalaking momentum. Bahagyang damilat si Manuel at naramdaman ang malakas na aura ng martial artist mula sa lalaking ito. Mukhang hindi ordinaryo ang lalaking ito. Tumaas ang kilay ni Rebecca Stone at nagtanong, Nathan, anong dinadala mo rito? Napagtanto ni Manuel na ang lalaking ito ay tinatawag na Nathan. Sa malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha, tumingin si Nathan kay Rebecca at sinabing, "Na-miss kita, kaya nagpunta ako sa Penn City. Ngunit nalaman kong wala ka sa Penn City ngunit pumunta ka sa River City. Kaya eto ako." Nagdilim ang ekspresyon ni Manuel. Hindi tama ang tingin ng lalaking ito kay senior sister, na para bang tinitingnan niya ang sarili niyang babae. Medyo hindi siya komportable. Ito kaya ang suitor ni senior sister. Walang ekspresyong tanong ni Rebecca Stone, ano ang gusto mo sa akin? Hindi ba kita makikita kung wala akong negosyo? Ganti ni Nathan at saka inabot ang wine glass sa harap ni Rebecca. Gayunpaman, nang hahawakan na ng kamay niya ang baso, hinawakan muna ni Manuel ang baso at nilagok ang buong laman. Pagkatapos uminom, tinamaan ni Manuel ang kanyang mga labi at sinabing, "No wonder it's a world-famous red wine, the taste is really good, and it has an endless aftertaste." Nang makita ang eksenang ito, nagsalubong ang mga kilay ni Nathan, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang lamig sa kanyang mga mata. "Mr. Nathan, gusto mo bang uminom? Gusto mo bang inumin ang akin?" Isang inosenteng ngiti ang ipinakita ni Manuel, kumuha ng sariling baso ng alak, at iniabot kay Nathan. Nakatitig lang si Nathan kay Manuel nang walang imek. Isang nakakatakot na pressure ang kumalat, dumurog kay Manuel. Gayunpaman, nanatiling hindi apektado si Manuel, nakangiti pa rin, at nakaharap sa titig ni Nathan. Si Rebecca, sa gilid, ay nakatingin sa dalawa ng may interes. Natural na hindi kinuha ni Nathan ang alak ni Manuel, sa halip ay nagtanong, "Rebecca, kaibigan mo ba itong tatlong ito? Bakit hindi mo sila ipakilala?" Ipinakilala ni Rebecca, "This is my junior brother, Manuel Bennett. Junior kuya." Nang marinig iyon, agad na nawala ang panggigipit ni Nathan, at napalitan iyon ng mainit na ngiti. With a puzzled tone, he asked, "Rebecca, how come I didn't know you have a junior brother?" Walang pakialam na sumagot si Rebecca Stone, "Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang lahat? Mukhang hindi tayo close." Nagkunwaring heartbroken si Nathan, "Rebecca, 5 years na tayong magkakilala, tapos sinasabi mo pa rin na hindi tayo close. Nakakalungkot talaga." Pagkatapos, tumingin si Nathan kina Julia Stewart at Prajna Bates, at nagtanong, "Maaari ko bang malaman kung sino ang dalawang dilag?" Sinabi ni Rebecca, "Ito ang nobya ng aking nakababatang kapatid, si Julia Stewart. Ito ang katulong ni Julia, si Prajna Bates." Bahagyang ngumiti si Nathan at sinabing, "Miss Stewart, Miss Bates, nice to meet you. My name is Nathan." Sa hinaharap, kung makatagpo ka ng anumang problema, maaari kang lumapit sa akin, at lulutasin ko ang mga ito para sa iyo. Si Manuel ang pumalit sa usapan na nagsasabing, "Hindi na kailangan yan, Mr. Nathan. Kahit anong gulo ang makaharap nila, kaya kong lutasin ang mga ito para sa kanila." "Oh." Nakangiting tumingin si Nathan kay Manuel, "Then may I ask, Mr. Bennett, what do you do?" Kabanata 283, Kabanata 283, siya ang North Garden King. Tumingin si Manuel Bennett sa mga mata ni Nathan at sumagot, "Ako ay isang doktor, pati na rin ang katulong ng aking kasintahan." Doktor, assistant. Kakaiba ang tingin ni Nathan kay Manuel Bennett, punong-puno ng disdain ang mga mata nito.
Mr. Bennet, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng tiwala sa sarili, ngunit hindi sila maaaring bulag na tiwala sa sarili. Isa ka lang doktor, katulong, anong magagawa mo? Walang pakialam na tumugon si Manuel Bennett, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Magsasalita na sana si Nathan ng dirdiretsong hamarang si Rebecca Stone, Nathan, kung wala ka ng ibang gagawin, please leave and don't disturb our meal. Fine, since hindi mo ako tinatanggap, Rebecca, aalis na ako. Nagkibit balikat si Nathan, sa kamarahang ngumiti at sinabing, hihintayin kita sa Penn City. With that, tumalikod na si Nathan at naghanda ng umalis. Maghintay. Biglang tinawag ni Rebecca Stone si Nathan. Rebecca, may iba pa ba? Sumilay pa rin sa gilid ng bibig niya ang ngiti ni Nathan. Tumayo si Rebecca Stone, lumapit, at bumulong sa tenga ni Nathan, masasabi ko sa iyo ang isang sekreto. Si Manuel ang junior kong kapatid at boyfriend ko din. Nang marinig ito, biglang nawala ang ngiti sa gilid ng bibig ni Nathan, at mahigpit na kumuyam ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay kumislap na may malamig na liwanag habang matalim na tumingin kay Manuel Bennett, pagkatapos ay bumulong kay Rebecca Stone, Rebecca, walang makakaalis sa iyo sa akin, kahit na ang iyong junior na kapatid. Pagkasabi noon, tumalikod si Nathan at naglakad papunta sa gilid ng rooftop, na nagpapuwersa sa magkabilang paa, at direktang tumalon sa cabin ng helicopter. Hindi nagtagal, nagsara ang pinto ng cabin, at lumipad ang helicopter mula rito. Sa helicopter, si Nathan, sa labas ng bintana, ay matamang tumitig kay Manuel Bennett sa rooftop at nagutos, imbestigahan mo ang batang ito na pinangalanang Manuel Bennett para sa akin. Oo. Magalang na sagot ng nakaitim na lalaki sa tabi niya. Sa sandaling ito, sa rooftop, sinulyapan ni Rebecca Stone ang papaalis na helicopter at tumalikod para maglakad patungo kay Manuel Bennett at sa iba pa. Ate Vivian, sino ba talaga si Mr. Nathan? Curious na tanong ni Julia Stewart. Napatingin din si Prajna Bates kay Rebecca Stone. Masasabi nilang pareho na hindi ordinaryong tao si Nathan. Galing siya sa Kyoto at kaibigan ko siya sa negosyo. Nakangiting sagot ni Rebecca Stone, well, don't worry about him, let's enjoy our meal. Hanggang sa mga 9:00 ng gabi ay natapos ang hapunan. Sinabi ni Rebecca Stone, kailangan kong umalis bukas, kaya iniisip kong manatili sa iyo ngayong gabi, paano ito? Oo naman. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Parehong natuwa sina Julia Stewart at Prajna Bates. Ngumisi si Manuel Bennett, senior sister, bumili ka ng vilya sa tabi, bakit gusto mo pa kaming manatili? Pinandilatan ni Rebecca Stone si Manuel Bennett at sinabing, you damn kid, I want to chat with Julia and Prajna, is that not allowed? Nagkibit balikat si Manuel Bennett at sinabing, fine, do as you like, who asked you to be my senior sister? Bahagyang bumantong hininga si Rebecca Stone at saka sinabi kina Julia Stewart at Prajna Bates, Julia at Prajna, hintayin mo kami. May kakausapin ako sa mall dito na batang ito. Tumanggaw sina Julia Stewart at Prajna Bates at umalis. Pagkaalis nina Julia Stewart at Prajna Bates, curious na nagtanong si Manuel Bennett, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin, sa pagiging malihim at lahat? Naglakad si Rebecca Stone sa gilid ng rooftop, tinitingnan ang buong River City, at sinabing, Dam bata, ayaw mo bang malaman kung sino talaga si Nathan? Lumakad si Manuel Bennett, magkabalikat na nakatayo kasama si Rebecca Stone, nakatingin sa malayo, at nagtanong, sino siya? Walang pakialam na sinabi ni Rebecca Stone, siya ang North Garden King. Ano? Siya ang North Garden King. Tumingin si Manuel Bennett kay Rebecca Stone, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Bagamat nahulaan niyang hindi ordinaryong tao si Ye Changkong, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay ang kilalang North Garden King, na katumbas ng Big Sister. Tumango si Rebecca Stone at nagsabi, siya nga ang North Garden King, na kumokontrol sa buong business association sa North, na may mataas na katayuan at dakilang kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, kahit na ako ay bahagyang mababa. North Garden King. Interesting. Ngumisi si Manuel Bennett,
Kuya, nakita ko na medyo off ang tingin sa mga mata niya kapag tumitingin siya sa'yo. Gusto ka ba niya? Tumango si Rebecca Stone at sinabing, sa unang pagkikita natin, sinabi niya na gusto niya ako. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan niya ang lahat para ituloy ako, ngunit hindi ako interesado sa kanya. At saka, alam ko, isang aspeto lang ang pagkakagusto niya sa akin. Ang kanyang tunay na layunin ay ipasakop sa kanya ang lahat ng business associations sa South sa pamamagitan ng aking kamay. Ngumisi si Manuel Bennett, hindi maliit ang kanyang ambisyon. Hinaplos ni Rebecca Stone ang kanyang buhok, talaga, siya ay ambisyoso at napakahusay. Kung hindi, hindi sana ibibigay ng matandang North Garden King ang kanyang posisyon sa kanya. After a pause, Rebecca Stone continued, so, kung gusto mong maging number one person ng East Nation, kailangan mo siyang tapakan. Walang magawang sabi ni Manuel Bennett, Kuya, masyado mo akong pini-pressure. Natatakot ka ba? Tumawa ng mahina si Rebecca Stone, kahit natatakot ka, huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Sabi ni Rebecca Stone, bago siya umalis, sinabi ko sa kanya na hindi lang ikaw ang junior brother ko kundi boyfriend ko rin. Ah! Kinagat ni Manuel Bennett ang gilid ng kanyang bibig, no wonder tumingin siya sa akin na parang gusto niya akong kainin bago siya umalis. Kuya, inilalagay mo ako sa grill. Humajijek si Rebecca Stone at sinabing, nukulat kang bata, kung hindi kita itulak, paano ka mabilis lumaki? Sa tingin mo ba ganoon lang kadali ang maging number one person ng East Nation? Upang makamit ang layuning ito, kailangan mong harapin ang hindi mabilang na mga hamon at talunin ang hindi mabilang na mga kaaway sa harap mo. Kung natatakot ka, kung hindi mo magawa, isuko mo na lang ang pagpapakasal sa lahat ng 5 senior sisters natin. Malungkot na sinabi ni Manuel Bennett, sino ang nagsabi na natatakot ako? Sino ang nagsabing hindi ko ito magagawa? Gagawin ko ito para ipakita sa iyo. Sige, maghihintay ako. Malumanay na sabi ni Rebecca Stone, at tumingin sa buong River City, magsimula tayo sa pagsakop sa River City. Sige. Malakas na tumango si Manuel Bennett, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Inalis ni Rebecca Stone ang kanyang tingin at sinabing, bumaba na tayo ngayon, para hindi natin paghintayin sina Julia at Prajna. Tumugon si Manuel Bennett, at pagkatapos ay sumunod kay Rebecca Stone sa ibaba. Sa pagbabalik sa No. 8 Divine River Garden Villa. Magkasamang umakyat sina Rebecca Stone, Julia Stewart, at Prajna Bates. Bumalik si Manuel Bennett sa kanyang silid, naligo, at naupo sa kama, naghahanda para sa paglilinang. Ang makatapak kay Nie Changkong at maging number one person ng East Nation ay hindi madali, kailangang patuloy na palakasin ang sariling lakas at palakasin ang sarili. Kung ang kanyang lakas ay hindi sapat, ang lahat ay magiging walang laman na usapan. Binawi ni Manuel Bennett ang kanyang mga iniisip, kinuha ang demonic beast Inner Dan mula sa dragon pattern ring. Sana sa Inner Dan na ito, maka-advance ako sa departing mortality stage sa isang iglap. Kabanata 284, Kabanata 284, Isang hakbang. Sa pag-iisip na iyon, agad na nag-set up si Manuel Bennett sa kanyang silid upang ihiwalay ang labas ng mundo, at pagkatapos ay nilamon ang demonic beast Inner Dan. Iyon ang sandali na nilamon niya ang demonic beast Inner Dan. Boom! Naramdaman ni Manuel Bennett ang isang malalim na umuusbong na tunog na umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Ang susunod na segundo. Ang mga alon ng lumalakas na espiritual na enerhiya, tulad ng pagguho ng lupa o tsunami, ay sumugod sa loob ng kanyang katawan, ligaw na sinasalakay siya. Sa epekto ng espiritual na enerhiya, ang mga buto sa katawan ni Manuel ay nagsimulang kumaluskos at ang kanyang mga ugat at litid ay umuumbok. Dahil sa labis na espiritual na enerhiya, naramdaman ni Manuel na parang sesabog na ang kanyang katawan. Kung kakainin ng mga martial artist ang isang demonic beast Inner Dan, malamang na sesabog sila at mamatay ng maaga. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay sapat na matibay upang mapaglabanan ang mga alon na ito ng sunod-sunod na pag-atake ng espiritual na enerhiya.
Pagkatapos ay sinimulan ni Manuel ang operasyon ng Nine Heavens Dragon Controlling Sutra, umaasa sa Gathering Spirit Formation na nakapalibot sa Villa upang patuloy na sumipsip ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa sa pagtatangkang masira ang departing mortality stage. Ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay natipon tulad ng tubig at damaloy sa katawan ni Manuel Bennett. Boom, boom, boom. Sa sumunod na panahon, paulit-ulit na hinugasan ng espiritual na enerhiya ang mga laman loob ni Manuel, 8 pambihirang meridian, at 4 na limbs at daang buto. Og. Si Manuel Bennett ay nagpakawala ng mahinang ungol, pakiramdam na parang hinihiwa ang kanyang katawan. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang tiisin ito. Lumipas ang oras bawat minuto at segundo. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal. Umuungol. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahinang ungol, tunay na kahawig ng dragon chant. Ang anino ng gintong dragon na nakapulupot sa kanya ay nakitang mas malaki pa kaysa dati. Nang ang lahat ng espiritual na enerhiya ay naging true chi at sumanib sa kanyang tiyan, nagsimulang malagutan ng hininga si Manuel Bennett. Naramdaman ni Manuel Bennett ang kanyang paglilinang, at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nakakalungkot na medyo maikli pa siya at sa huli ay hindi na siya makatuntong sa departing mortality stage. Walang magawang umiling si Manuel Bennett. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kadali ang pagpasok sa departing mortality stage. Gayunpaman, kahit na hindi pa siya nakatuntong sa departing mortality stage, naramdaman ni Manuel Bennett ang mga makabuluhang pagbabago sa kanyang katawan. Naramdaman niya na ang kanyang mga panloob na organo, 8 extraordinary meridians, at 4 limbs and 100 bones ay mas nababanat, na may kakayahang makatiis ng higit na epekto mula sa spiritual energy. Bukod dito, naramdaman din niya na isang hakbang na lang ang layo niya sa departing mortality stage. Kung mayroon lang siyang isa pang 300 taong gulang na demonic beast inner Dan, kung gayon ay makakatuntong na siya sa departing mortality stage ngayon din. Ngunit ang demonic beast inner dance ay nakatagpo ngunit hindi maaaring hanapin. Gayunpaman, ang isa ay hindi dapat maiinip kapag naglilinang. Ang isa ay dapat gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Kung hindi, madaling lumihis. Sa kaisipang ito, pinatatag ni Manuel Bennett ang kanyang isip at nagpatuloy sa paglinang. Kinabukasan, madaling araw. Habang sumisikat ang sikat ng araw sa bintana, nagising si Manuel Bennett mula sa kanyang paglilinang. Huminga siya ng malalim para paalisin ang turbid chi, pagkatapos ay gumulong siya mula sa kama para magpahangin sa banyo. Pagkatapos maglinis, lumabas si Manuel Bennett sa kanyang silid at nagsimulang magluto ng almusal. Nang handa na ang isang masaganang almusal, bumaba sina Rebecca Stone, Julia Stewart, at Prajna Bates mula sa itaas, nag-uusap at nagtatawanan. Nang makita ang tatlong Kat-Anji tanging kaakit-akit, nakamamanghang magagandang babae, isang maliit na ngiti ang walang kamalay-malay na gumuhit sa gilid ng bibig ni Manuel. Naisip niya kung ano ang magiging eksena kapag lumabas ang lahat ng 5 senior sisters niya sa villa na ito. Malalampasan pa ba nito ang mga beauty pageant sa mundo? Hoy bulok na bata, anong nginingiti-ngiti mo dyan? Sa sandaling ito, lumapit ang tatlong babae. Naiinis na sinabi ni Prajna, Brother Manuel, tumatawa ka lang ng nakakalasing. May naiisip ka bang bastos? Paano ba yan? Stop talking nonsense. Hinamplas ni Manuel Bennett si Prajna sa tuktok ng kanyang ulo, pagkatapos ay iminuwestre ng may pag-anyaya, tatlong magagandang babae, handa na ang almusal. Mangyaring, maupo na kayo at kumain. Kinaweya ni Rebecca Stone ang kanyang kamay at sinabing, Good job, Mullen. Narito ang isang reward. Tinukso din ni Julia Stewart, tulungan mo ako. Mullen, pakainin mo ako ng almusal. Sinagot ito ni Prajna Bates. Damn! Nanlaki ang mata ni Manuel Bennett, Mullen pa rin ang tawag mo sa akin, tinutulungan pa rin kita, pinapakain pa rin kita ng almusal. Bakit hindi ka nalang umakyat sa langit? Kumain ka kung gusto mo, kung hindi, kalimutan mo na. Nang makita ang kilos ni Manuel, nagpalitan ng tingin ang tatlong babae at hindi napigil ang tumawa.
Pagkatapos ng masarap na almusal, hinatid ni Manuel ang tatlong babae sa River City Airport. Pagdating sa airport, nakita nilang naghihintay na sa entrance sina Alistair Swan, Vernon Lockwood, Isabel Wilbur, at Elmore Crichton. Nang makita nilang bumaba ng sasakyan si Rebecca Stone, dali-dali siyang sinalubong ng apat. "Hello Miss Stone." Magalang na bati ng apat. Kaya, pinaalalahanan sila ni Rebecca Stone kanina, na huwag siyang tawagin bilang South Protection King kapag nasa labas. Bukod dito, itinagubilan din ni Rebecca Stone na walang sino man ang dapat makakita sa kanya ngayon. Sino itong tatlo? Napatingin si Julia Stewart kina Vernon Lockwood, Isabel Wilbur, at Elmore Crichton na may pagkalito. Sumagot si Rebecca Stone, "Mga katulong ko sila." "Oh." Tumango si Julia Stewart bilang realisasyon. "Ito ay para sa iyo." Si Alistair Swan ay naglabas ng dalawang napakagandang kahon at ibinigay ito kay Rebecca Stone. Kinuha ni Rebecca Stone ang mga kahon at sinabi kay Alistair Swan at sa iba pa, "Pumasok ka muna." "Oo." Sagot ni Alistair Swan at ng iba pa, saka pumasok sa airport. Matapos makapasok si Alistair Swan at ang iba pa sa paliparan, ibinigay ni Rebecca Stone ang dalawang kahon kina Julia Stewart at Prajna Bates, na nagsasabing, "Wala akong oras na maghanda ng anumang regalo para sa iyo dahil sa pagmamadali sa oras na ito. Ang dalawang relo na ito ay binili sa ibang bansa kamakailan, sabihin sa akin kung gusto mo ang mga ito." Nang buksan nina Julia Stewart at Prajna Bates ang mga kahon at nakita ang mga relo sa loob, natigilan sila. Ang mga relo ng dalawang babae ay kat-anji tangi ang pagkakagawa, pinalamutian ng mga diamante, at kumikinang na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. "Oh my God, hindi ba ito ang seryeng Star Mountain Flying Wheel, mula kay Patek Philippe?" Hindi napigilan ni Prajna Bates na mapasigaw. Blanco rin ang sinabi ni Julia Stewart, "Sa katunayan, ito ang seryeng Star Moon Flying Wheel, at ito ang pinakaklasikong modelo." "Ano ang Star Moon Flying Wheel? Ganyan ba talaga kahanga-hanga?" Curious na tanong ni Manuel Bennett. "Siyempre nakakamangha." Paulit-ulit na tumango si Prajna Bates, "Ang dalawang relo na magkasama ay malamang na nagbebenta ng higit sa 20 milyon. "Ano? 20 milyon? Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett, 2 relo lang ang halaga ng ganoon kalaking pera. "Forget it, hindi mo maiintindihan kahit magpaliwanag ako." Kinaweya ni Prajna Bates ang kanyang kamay, saka mabilis na ibinalik ang kahon kay Rebecca Stone, "Ate Vivian, napakahalaga ng Reg Along ito, hindi namin ito matatanggap." "Oo, Sister Vivian, pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, ngunit talagang hindi namin matatanggap ang Reg Along ito." Ibinalik din ni Julia Stewart ang kahon kay Rebecca Stone. Hindi kinuha ni Rebecca Stone ang mga kahon, ngunit sinabing, "Kung ikukumpara sa ating pagkakaibigan, ang dalawang relong ito na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay wala. Kung hindi mo tatanggapin, hindi mo ako kinikilala bilang kapatid mo." Ito. Julia Stewart at Prajna Bates ay medyo nag-aatubili pa ring tanggapin. Wala silang pagpipilian, ang regalo ay masyadong mahalaga. Mabilis na sinabi ni Manuel Bennett, "Oy, tanggapin mo na lang sila. Ang halaga ng pera na ito ay wala sa aking senior sister." Sinabi ni Rebecca Stone, "Kunin mo, isaalang-alang ito bilang aking tanda ng pagpapahalaga." "Well, okay." Si Julia Stewart at Prajna Bates ay nag-aatubili na tumango ng kanilang mga ulo at sa wakas ay tinanggap. Inabot ni Manuel Bennett si Rebecca Stone at sinabing, "Senior sister, binigyan mo sila ng mga regalo, nasaan ang akin?" Kabanata 285, Kabanata 285, si Jade-Faced Slaying God. Umirap si Rebecca Stone, "Nukulat kang bata, nang hihingi pa ng regalo. Nabigyan na kita ng 100. Naniniwala ka ba na kaya kitang patayin on the spot?" Tumawa si Manuel Bennett, "Hoy, nagbibiro lang ako." Inilibot ni Rebecca Stone ang kanyang mga mata kay Manuel Bennett, at sinabing, "Okay, let's stop here. You guys should go back." Nag-aatubili na sinabi ni Julia Stewart, "Sister Vivian, hayaan mo kaming samahan ka pa." Medyo ayaw ding humiwalay ni Prajna Bates, "Oo, Ate Vivian,
hayaan mo kaming samahan ka kahit saglit. Hindi namin alam kung kailan ulit tayo magkikita pagkatapos ng poem na ito. Naramdaman din ni Manuel Bennett na ayaw makipaghiwalay. Kung tutuusin, 10 taon na niyang hindi nakita si Rebecca Stone. Saglit lang natapos ang reunion na ito. Gusto niya talagang makasama si Senior Sister. Ngunit alam niyang may sariling mga bagay si Senior Sister na dapat asikasuhin, kaya kailangan niyang bisitahin siya sa Penn City sa ibang pagkakataon. Bumantong hininga si Rebecca Stone at tumango, "Okay, then you guys can accompany me inside." Pagkatapos, pumasok na rin sa airport si Manuel Bennett at ang iba pa. Huminto sila sa entrance ng VIP channel at nagpaalam kay Rebecca Stone. Niyakap ni Rebecca Stone sina Julia Stewart at Prajna Bates, malumanay na sinabing, "I'm very happy to have met you two during this trip to River City. Kailangang mag-ingat kayong dalawa. Inaasahan ko ang susunod nating pagkikita. Ate Vivian, mag-iingat ka rin." "Ate Vivian, pupunta talaga kami." Namula ang mga mata nina Julia Stewart at Prajna sa pag-aatubili. Pagkatapos ay niyakap ni Rebecca Stone si Manuel Bennett at sinabing, "Naughty na bata, kailangan mo ring mag-ingat. Kung ano man ang mangyari, tandaan mong tawagan ang senior sister mo. Huwag kang magmamatigas mag-isa. At tandaan mo, huwag mong i-bully sina Julia at Prajna, kapag nalaman ko, hindi kita bibitawan." Hinaway-kaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, alam ko, senior sister, hindi ka pa matanda, bakit ang songgit mo? You dare say I'm old. Bubugbugin kita hanggang mamatay." Malakas na hinampas ni Rebecca Stone ang ulo ni Manuel Bennett. Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, "Senior sister, hindi ka na tumatanda. Forever kang isang 18 taong gulang na kagandahan. Nakakadiri." Inilibot ni Rebecca Stone ang kanyang mga mata kay Manuel Bennett, pagkatapos ay sinabing, "Sige, pagkatapos ay aalis na ako. See you next time." Pagkasabi noon, tumalikod si Rebecca Stone at pumasok sa VIP channel. Poem. Si Manuel Bennett at ang iba ay nagwagayway ng kanilang mga kamay. Pagkatapos lamang mawala ang figure ni Rebecca Stone sa paningin, binawi nila ang kanilang mga tingin. Napabuntong hininga si Julia Stewart, "Hindi pa ako nakakita ng isang matikas at intelektual na babae tulad ni Sister Vivian dati. Nahihiya ako kung ikukumpara." "Oo." Prajna chimed in, "Si Sister Vivian ay napakarilag, marangal, matikas, mapagbigay, at mapagbigay. Sa madaling salita, siya ang perpektong babae." Nagangat ng mukha si Manuel at sinabing, dahil lamang sa binigyan kanya ng 2 relo, nararapat bang purihin siya hanggang sa langit? Naningkit ang mga mata ng 2 babae kay Manuel. "Tama, Manuel, sabi mo senior sister mo si Ate Vivian, so may mga senior sister ka pa ba?" Biglang may naisip si Julia Stewart at curious na nagtanong. Sinabi ni Manuel, "Mayroon akong 4 pang senior sisters." "Ano? May 4 ka pang senior sisters?" Parehong nagulat sina Julia Stewart at Prajna kay Manuel. "Oo." Tumango si Manuel, "Noon, may 6 na estudyante ang master ko, maliban sa akin, ang 5 pa ay senior sisters." "Kung gayon nasaan na ang iyong 4 na senior sisters ngayon?" Mabilis na tanong ni Julia Stewart. "Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon." Umiling si Manuel, "Pero, sabi ni senior sister, lahat sila ay napakahusay sa kani-kanilang larangan. Talagang inaabangan ko ang pakikipagkita sa iba pang 4 na kapatid na babae." Puno ng pananabik ang mga mata ni Prajna. Anabangan ito ni Julia Stewart ngunit nakaramdam din ng kaba. Dahil ang lalaking ito ay may 4 na nakatatandang kapatid na babae, ibig bang sabihin ay kailangan niyang makipagkita sa mga magulang ng 4 na beses pa? Napuno rin ng pananabik ang mga mata ni Manuel Bennett. Bulong niya sa kanyang puso, second senior sister, third senior sister, fourth senior sister, fifth senior sister, inaasahan kong makilala kayong lahat. Kasabay nito, sa isang tiyak na lugar ng dagat sa karagatang Atlantiko, nakatayo ang isang maliit na isla. Ang maliit na isla na ito ay tinatawag na Other Shore Island. Ang Violet
isa sa 4 na top-level assassin organizations ng Dark World, ay matatagpuan dito. Ang isla ay may kaakit-akit na tanawin, ito ay parang isang fairyland. Sa paligid ng pangunahing isla, may kaunting maliliit na isla, kung saan maraming bahay at kuta ang naitayo. Maraming walang emosyong mamamatay tao ang nagbabantay sa bawat maliliit na isla na ito. Dahil sa pagkakaiba ng oras, gabi na sa maliit na isla. Sa sandaling ito, isang helicopter mula sa malayong lugar ang lumipad at lumapag sa island airport. Bumukas ang pinto ng cabin, at bumaba ang isang babae. Nakasuot ng itim na masikip na damit ang babae. Siya ay matangkad, na may maayos at kaakit-akit na mga kurba. Sa ilalim ng liwanag, kitang-kita ng isa ang mga katangian ng babae. Ang babae ay kinulayan ng lila na mahabang buhok, matingkad na mga mata, mataas na ilong, mapupulang labi, at mapuputing ngipin, mukha siyang diwata mula sa isang painting. Bukod dito, ang mukha ng babae ay malamig, tulad ng isang kaakit-akit sa nyebe, na titignan lamang mula sa malayo, ang isa ay hindi ng ahas na lapastanganan. Ang babaeng ito ay si Olenna Shawn, ang pinuno ng organisasyong Violet Assassin, isa sa kasalukuyang 4 na hari ng mga assassin sa madilim na mundo. Sa buong Assassin World, kahit sa buong Dark World, si Olenna Shawn ay isang alamat. Pinamunuan niya ang Violet, mula sa isang hindi kilalang maliit na organisasyon ng assassin, patungo sa isang nangungunang organisasyon ng assassin na gumulat sa buong Dark World sa loob lamang ng 5 maikling taon. Dahil sa magandang hitsura ni Olenna Shawn at mapagpasyahan at walang awan na mga aksyon, tulad ng isang Diyos ng pagpatay sa mundo, kaya siya ay pinamagatang, Jade-Faced Slaying God, ng Dark World. Pagbati sa pinuno. Sa oras na iyon, ilang mga assassin ang humakbang at lumuhad sa isang tuhod sa harap ni Olenna Shawn, na nagpapakita ng lubos na paggalang. Tumayo ka. Walang pakialam na sabi ni Olenna Shawn saka naglakad patungo sa labas ng airport. Agad naman siyang sinundan ng mga assassin. Habang naglalakad si Olenna Shawn sa labas, sinabi niya, mag-ulat tungkol sa kamakailang sitwasyon. Oo, pinuno. Isang maikling buhok na babaeng assassin ang tumanggo at nagsimulang mag-ulat tungkol sa kamakailang sitwasyon. Leader, ngayong linggo ay nakatanggap kami ng kabuoang 281 kontrata, nakakumpleto ng 278 kontrata, at nabigong makumplito ang 3 kontrata. Nanlamig ang mukha ni Olenna Shawn, at sinabi niya, bigyan ng isa pang pagkakataon ang 3 na nabigo sa kontrata. Kung mabibigo sila muli, sipain sila sa Violet. Oo. Sumagot ang babaeng assassin. Sinabi ni Olenna Shawn, ipagpatuloy ang ulat. Nagpatuloy ang babaeng mamamatay tao, sa ika-10 ng susunod na buwan, ang guro ng madilim na templo, ang Dark Mud God, ay nagdaraos ng isang piging sa kaarawan at nais kang anyayahan na dumalo. Ang Dark Temple, tulad ni Violet, ay isa sa 4 na pinakamataas na antas ng assassin organizations sa Dark World. Ang Dark Mud God, ay isa rin sa 4 na hari ng mga assassin. Kumunot ang noo ni Olenna Shawn at sinabing, maghanda ka ng malaking regalo, kung dadalo sa piging, tayo ang magpapasya pagdating ng panahon. Oo. Pumayag naman ang babaeng assassin, at saka nagpatuloy sa pag-uulat. Leader, 3 araw na ang nakakaraan, ang mga tao mula sa 7 Kill Hall ay nagkaroon ng ilang mga salungatan sa ating mga tao, at nasugatan pa nila ang ilan sa ating mga tao. Nanlamig ang mukha ni Olenna Shawn at matigas na sinabi niya, sabihin sa Master of the 7 Kill Hall na isuko ang taong nagsimula ng laban. Kung hindi sila susuko, ako, si Shawn, ang personal na mangganguna sa isang raid at eye-level ang kanilang 7 Kill Hall. Oo. Malakas na tumanggo ang babaeng assassin. Kabanata 286, Kabanata 286, ang aking desisyon ay pangwakas. Hindi nagtagal, nakasakay na si Olenna Shawn sa isang pasadyang napakahabang gininto ang Rolls-Royce, isa sa uri nito sa mundo. Ang Rolls-Royce na ito, na pinangalanang Rolls-Royce Violet, ay custom-made para kay Olenna Shawn at naibenta sa presyong 1.8 billion. Samantala, ang babaeng assassin ay nakaupo sa kanyang tabi, patuloy na nag-uulat ng sitwasyon.
Nang matapos niya ang kanyang ulat, biglang may naalala ang babaeng assassin, leader, nagkaroon ng makabuluhang insidente sa ating assassin world kamakailan. Umupo si Olenashon sa kanyang upuan, nakapikit ang mga mata sa pagsisiyasat, at walang pakialam na nagtanong, anong pangyayari? Sumagot ang babaeng mamamatay tao, isang batang mula sa East Nation ang humahamon sa assassin world kamakailan. Matapang niyang idineklara sa lahat ng nagnanais na kunin ang kanyang bounty na lumapit sa kanya ng sama-sama. Dahil dito, kumikilos ang 15 mamamatay tao mula sa assassin world, kasama na ang Hell Messenger. Gayunpaman, walang pagbubukod, lahat ng 15 mamamatay tao, kasama ang Hell Messenger, lahat ay nagwakas sa kamay ng batang iyon. Ang babaeng mamamatay tao ay tumigil saglit, pagkatapos ay nagpatuloy, bukod dito, sinasabi na bago pa man ang Hell Messenger at ang iba pa ay pumunta sa East Nation upang patayin ang bata, ang bala ng bala, Black Panther, at Progna Bates ay nakahanda na upang patayin siya. Ngunit ang bata ay nag-counterattack at pinatay ang parehong Bullet at Black Panther nang hindi sinasaktan si Progna, at nagawang manalo sa kanya. Ngayon, ang buong Assassin World, at ang buong Dark World, ay nagkakagulo. Ang antas ng pagbabanta ng bata ay tumaas mula sa orihinal na C-class hanggang sa A-class. Masasabing ang batang ito ang may pinakamabilis na pagtaas sa antas ng pagbabanta sa naitalang kasaysayan. Binuksan ni Olenashon ang kanyang mga mata, pinaikit ang mga ito at sinabing, hindi ko na malayan na may ganitong kawili-wiling kaganapan na nangyari kamakailan sa loob ng Assassin World. Pagkatapos sabihin ito, nagtanong si Olenashon, mayroon pa bang ibang mga mamamatay na kasalukuyang kumikilos? Sumagot ang babaeng mamamatay tao, sa kasalukuyan, walang ibang mamamatay tao ang kumikilos, at lahat ay nasa kalagayang wait and see. Maraming mamamatay tao mula sa Assassin World ang gustong patayin ang batang iyon para ipaghiganti ang kahihiyan na dinala niya sa kanila. Ngunit maraming organisasyon sa madilim na mundo ang nagsisikap na manalo sa kanya. Nagtanong muli si Olenashon, may nakuha ka bang impormasyon tungkol sa bata? Leader, inihanda ko na. Tumugon ang babaeng assassin bago iniabot ang isang set ng mga dokumento kay Olenashon. Kinuha ni Olenashon ang mga dokumento at binuksan ang unang pahina. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya ang larawan sa file, natigilan si Olenashon. Ang larawan sa file ay kay Manuel Bennett. Muli niyang tiningnan ang pangalan, ang kanyang magagandang mata ay nakadilat, puno ng gulat. Medyo kinilig pa ang maselang katawan niya. Ang batang ito ay tinatawag na Manuel Bennett. Tanong ni Olenashon sa tonong excited. Oo pinuno, may mali ba? Nataranta ang babaeng assassin dahil hindi pa niya nakita ang kanyang pinuno na ganoon kasigla. Hindi, wala. Saglit na pinagmasdan ni Olenashon ang mga dokumento bago ito isinara. Tulala siyang nakatingin sa labas ng bintana, mahinang bamulong, Malan, ikaw ba talaga yan? Leader, okay ka lang ba? Nang makitang tulala si Olenashon, mabilis na nagtanong ang babaeng assassin. Inilipat ni Olenashon ang kanyang tingin, sinabing, napagpasyahan kong hindi dumalo sa piging ng kaarawan ng Dark Mad God. Dumalo ka sa ngalan ko. Ano? Nagulat ang babaeng assassin, leader, ang Dark Mad God ay partikular na inimbitahan ka ng personal para sa birthday banquet. Kung hindi ka pupunta, hindi ba't iyon ay kawalang galang? Naiiritang sabi ni Olenashon, anong walang galang dito? Hindi ibig sabihin na inimbitahan niya ako ay dapat akong dumalo dito. Sa pamamagitan ng paghahanda ng regalo para sa kanya, binibigyan ko na siya ng malaking karangalan. Ang babaeng mamamatay tao ay nagtanong sa pagkalito, pinuno, mayroon ka bang kailangang asikasuhin? Sumagot si Olenashon, plano kong hawakan ang mga kagyat na gawain at pagkatapos ay magtungo sa East Nation upang makilala itong Manuel Bennett. Ano? Laking gulat ng babaeng assassin kaya nawalan siya ng masabi. Leader, dahil sa iyong marangal na katayuan, personal mong makikilala ang batang ito ng East Nation. Kahit na ang antas ng kanyang panganib ay tumaas sa A-class, wala siyang mga kwalipikasyon para makilala ka, lalo na't ikaw mismo ang makikilala sa kanya. Naningkit ang magagandang mata ni Olenashon,
Patuloy na pinatay ng batang ito ang napakaraming mga pumatay sa atin sa Assassin World, pinapahiya tayo. Natural na kailangan ko siyang makilala. Ito. Lalong nataranta ang babaeng assassin, leader, kahit gusto mong hugasan ang kahihiyan, hindi mo naman kailangang kumilos ng personal, di ba? Napakaraming mamamatay tao pa rin sa listahan ng assassin, na marami sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa Hell Messenger. At paano kung pumunta ka sa East Nation at alertuhan ang mataas na antas ng East Nation? Ikan-away ni Olenashon ang kanyang kamay, sa pagkakataong ito ay pupunta ako sa East Nation na low-key at hindi magpapa-alerto sa upper level ng East Nation. Sige, huwag mo nang sabihin, nakapagdesisyon na ako. Oo, leader. Tumango ang babaeng assassin, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagulat. Ano sa lupa ang taglay ng East Nation Lad na maaaring makapagpalabas ng personal sa leader ng grupo? East Nation, River City. Sa takip silim. East Beauty Pharmaceuticals. Si Manuel Bennett at Prajna Bates ay nakaupo sa sofa na naglalaro sa kanilang mga telepono, naghihintay na makaalis si Julia Stewart sa trabaho. Sa sandaling ito, may nagmamadaling kumatok sa pinto. Pumasok ka na. Nagsalita si Julia Stewart. Itinulak ang pinto, at nagmamadaling pumasok si Sonny Tolkien. President Stewart, may emergency report. Anong problema? Tumangala si Julia Stewart kay Sonny Tolkien. Napatingin din sina Manuel Bennett at Prajna Bates. Sinabi ni Sonny Tolkien, nakatanggap lang ako ng balita na ang Prosperity Pharmaceutical ay magsasagawa ng bagong komperensya ng paglabas ng produkto bukas ng umaga. Maaasahan ba ang mensahe? Tanong ni Julia Stewart. Maaasahan. Tumango si Sonny Tolkien, ngayon, natanggap na ng lahat ng malalaking kumpanya sa River City Business World ang balita. Bukod dito, sinasabing sa pagkakataong ito ang Prosperity Pharmaceutical ay maglulunsad ng 2 bagong produkto. Ang isa sa mga ito ay para sa pagpapagamot ng pagkalagas ng buhok, at ang isa ay isang produkto na nagpapanumbalik ng bato. Ang mga daliri ni Julia Stewart ay ritmikong nagtap sa desktop, mukhang plano ng Prosperity Pharmaceutical na labanan ang 2 bagong produktong ito at gustong bawiin ang merkado mula sa amin. Gaya ng inaasahan ko, ang 2 produktong pangkalusugan na tinututukan ng Prosperity Pharmaceutical sa panahong ito ay talagang nauugnay sa paglaki ng buhok at pagpapalakas ng bato. Sabi ni Sonny Tolkien, President Stewart, kung ang 2 produkto ng Prosperity Pharmaceutical ay mapupunta sa merkado, tiyak na magdudulot ito sa amin ng malaking epekto. Anong gagawin natin ngayon? Kalmado ang ekspresyon ni Julia Stewart, at ngumiti siya, no need to worry, may mga bagong produkto silang ipapalabas, mayroon din tayong mga bagong produkto na ipapalabas. Labis na naguluhan si Sonny, President Stewart, mayroon din tayong mga bagong produkto na ipapalabas. Eksakto. Tumango si Julia Stewart, actually, pagkatapos na mabenta ang Jade Beauty Facial Mask, nagbigay si Manuel ng 2 health secret recipe, ang isa ay secret recipe na nagpapatubo ng buhok, at ang isa ay secret recipe na nagpapaganda ng kidney. Bukod dito, mayroon akong pangkat ng pananaliksik at pag-unlad na nagsimulang bumuo ng mga bagong produkto noong nakalipas na panahon. Gayunpaman, ito ay confidential, at napakakaunting mga tao sa kumpanya ang nakakaalam tungkol dito. Talaga. Excited na tumingin si Sonny kay Julia Stewart, nakagawa na rin kami ng mga bagong produkto. Siyempre totoo. Ngumiti si Julia Stewart, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Manuel. Lumingon si Sonny para tingnan si Manuel. Nagkibit balikat si Manuel, tama, nakabuo na rin kami ng mga bagong produkto. Kabanata 287, Kabanata 287, Magtipon ng sabay-sabay. Nakahinga ng maluwag si Sonny Tolkien at sinabing, President Stewart, Mr. Bennett, naging handa na kayo sa lahat ng panahon, at wala akong pinag-aalala. Nakangiting tumugon si Julia Stewart, ginawa namin ito para sorpresa ang Prosperity Pharmaceuticals. Gayun din, ilang araw na ang nakalipas, tumawag na ang Research and Development Group para sabihin na ang bagong produkto ay matagumpay na nabuo at maaaring mapunta sa merkado anumang oras.
Ang dahilan kung bakit hindi ko napiling magsagawa kaagad ng isang bagong conference release ng produkto ay dahil naghihintay ako ng tamang pagkakataon. Ngayon, dumating na ang oras, at maaaring ilunsad ang aming bagong produkto. Pagkatapos, agad na nag-issue si Julia Stewart ng utos, "Sonny, abisuhan kaagad ang lahat ng nasa kumpanya, at ipaalam sa lahat ng kumpanya sa River City na ang East Beauty Pharmaceuticals ay nagho-host din ng bagong conference launch ng produkto bukas. Sabihin sa lahat ng mga boss na tinatanggap namin ang mga handang dumalo sa aming bagong conference launch ng produkto. At hindi namin pipilitin ang mga ayaw dumalo." Oo. Tumango si Sonny bilang pagsang-ayon, saka nagmamadaling lumabas ng opisina. Lumingon si Julia Stewart kay Manuel Bennett at sinabing, "Nakadepende sa bukas kung kaya nating talunin ang Prosperity Pharmaceuticals. Huwag kang mag-alala, walang problema." Tumugon si Manuel Bennett na may bahagyang ngiti, gumawa ng "okay" na kilos gamit ang kanyang kamay. Ang gabing ito sa River City ay nakatadhana na hindi mapakali. Tulad ng inanunsyo ng Prosperity Pharmaceuticals na magdaraos ito ng bagong conference launch ng produkto bukas ng umaga. Inihayag din ng East Beauty Pharmaceuticals na magsasagawa rin ito ng bagong conference launch ng produkto bukas ng umaga. Ang buong mundo ng negosyo ng River City ay muling napukaw. Narinig mo ba? Sabay-sabay nagaganapin ang Prosperity Pharmaceuticals at East Beauty Pharmaceuticals ng kanilang mga bagong event sa paglulunsad ng produkto bukas. Siyempre, narinig namin. Kumbaga, ang Prosperity Pharmaceuticals ang unang nag-announce, at nang marinig ng East Beauty Pharmaceuticals ang balita, naglabas din ito ng announcement. Mukhang matagal na itong pinlano ng East Beauty Pharmaceuticals, partikular na naglalayong talunin ang Prosperity Pharmaceuticals. Kung tutuusin, walang awa ang Prosperity Pharmaceuticals sa pagsugpo sa East Beauty Pharmaceuticals, kaya syempre ang East Beauty Pharmaceuticals ay mag-counterattack. Iniisip ko lang kung kaninong conference ang mas pasabog bukas. Magsisindi na. Sino ba ang kailangan mong pag-isipan? Tiyak na East Beauty Pharmaceuticals iyon. Hindi nagtagal, ang mga bagong produkto ng East Beauty Pharmaceuticals ay nagpasabog sa cosmetic market sa River City. Sa pagkakataong ito, ang East Beauty Pharmaceuticals ay maaaring magpasiklab sa merkado ng pangangalagang pangkalusugan. Hindi naman ganoon ang kaso. Matapos matamaan ang huling pagkakataon, tiyak na dumating na ang Prosperity Pharmaceuticals sa pagkakataong ito. Alinman sa kung kaninong conference maging mas pasabog, maghintay na lang tayo. Kinabukasan, madaling araw. Emperor Hotel. Isa itong 5-star hotel, tulad ng Cloud Cauldron Hotel, isa sa mga nangungunang high-end na hotel sa River City. Alas 9 ng umaga. Napuno ang mga upuan sa conference hall sa ika-6 na palapag. Sina Silas Jordan, Shelton Johnston, at iba pang miyembro ng pamilya Jordan ay tinatanggap ang mga panauhin ng may matangkad na ngiti. Maraming mga pamilyang may magandang relasyon sa pamilyang Jordan, gaya ng pamilyang Harper, Stern family, Whale family, at Lewis family, ang dumating ng maaga upang suportahan ang bagong product release conference ng Prosperity Pharmaceuticals. Mr. Jordan, sa tingin mo ba ang bago mong produkto na may Prosperity Pharmaceuticals ay makakabawi sa merkado mula sa East Beauty Pharmaceuticals? May hawak na tasa ng kape, tinanong ni Jared Harper si Silas Jordan. Donald Stern also voiced out, "Nabalitaan ko na ang East Beauty Pharmaceuticals ay magdaraos din ng bagong conference release ng produkto ngayon, malinaw na gusto nilang labanan kayo sa Prosperity Pharmaceuticals." Kumpiyansa na sinabi ni Silas Jordan, kahit na ang East Beauty Pharmaceuticals ay nagdaos ng kanilang bagong conference release ng produkto ng sabay-sabay sa amin, ano? Sa pagkakataong ito, kasama ang lihim na race data na ibinigay ng Kyoto Davies family at ng Three Rivers Perkins family, kami sa Prosperity Pharmaceuticals ay siguradong babawiin ang merkado mula sa East Beauty Pharmaceuticals at supulan muli ang mga ito. Tumawa si Perry Perkins at sinabing, "Brother Harper, Brother Stern, malaki ang tiwala ko sa secret prescription ng aming pamilya na nagpapalakas ng bato. Maari mo itong bilhin at gamitin pagdating ng panahon,
ginagarantiya ko na ito ay magpapabate sa iyong pagkalalaki, 7 round sa isang gabi ay walang problema. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Donald Stern, kung talagang gumagana, pangako bibili ako. Tinukso ni Jared Harper, Mr. Sampson, mamamatay ka sa tiyan ng isang babae balang araw. Umiling-iling at nagmamayabang, si Donald Stern ay tumugon, ang mamatay sa ilalim ng bulaklak ng peony, kahit bilang isang multo, ay magiging isang romantikong kamatayan. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Silas Jordan at ang iba pa. Para naman sa mga dalaga ng pamilya tulad nina Shelton Johnston, Maria Harper at iba pa, namula ang mga mukha nila sa kahihiyan. Biglang may naisip si Perry Perkins at nagtanong, nga pala, ano ang sitwasyon ng batang iyon na nagngangalang Manuel Bennett, patay na ba siya? Sa pagbanggit kay Manuel Bennett, ang mga mukha ni Silas Jordan at iba pa ay naging malungkot. Sinabi ni Silas Jordan sa malalim na tinig, buhay pa ang bata at maayos. Paano kaya iyon? Malungkot na sinabi ni Perry Perkins, hindi ba't sinabi ninyo na aalisin siya ng South Protection King, kaya bakit siya nabubuhay pa? Ako rin naguguluhan yan. Sumimangot si Silas Jordan, dumating ang South Protection King sa River City sa pagkakataong ito ay malinaw na tina-target ang batang Bennett. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pinatay ng South Protection King ang bata. Nagpadala ako ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit wala silang nakita. At saka, narinig ko na umalis si South Protection King kahapon sa River City. Shit! Galit na sinabi ni Perry Perkins, hanggat nabubuhay ang batang ito, hindi ko mailalabas ang galit na ito. Kung hindi ninyo kayang patayin ang batang ito, hihilingin ko sa mga amo mula sa bahay na pumunta at patayin ang batang ito. Sinabi ni Silas Jordan, hindi mo kailangang mabalisa, kapatid na Perkins. Siguradong papatayin ng 3 pamilyang nagtutulungan ang batang ito. Maaga o huli lang. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ilang araw na ang nakalipas, nakipag-ugnayan na ang pamilyang Jordan namin sa Mysterious Doctor Sect. Galit na galit ang Mysterious Doctor Sect nang marinig nila na si Grandmaster Winslet ay pinatay ni Manuel Bennett. Kaya, plano nilang magpadala ng 2 elder at ilang mga disipulo sa River City para patayin ang batang ito. Kapag dumating ang mga tao mula sa Mysterious Doctor Sect, at inimbitahan mo ang mga amo ng iyong pamilya, kasama ang mga masters mula sa ating mga pamilya, kahit na malakas ang batang ito, tiyak na mamamatay siya. Sabi ni Jared Harper, tama si Mr. Jordan, maghintay pa tayo ng kaunti. Ang batang ito na si Manuel Bennett ay medyo may kakayahan, kaya dapat tayong maging ganap na handa kung gusto natin siyang lipulin at huwag bigyan ng pagkakataong makatakas. Sina Donald Stern at Dion Whale at iba pa ay tumango bilang pagsang-ayon. Sige. Nagnganga ang mga ngipi ni Perry Perkins at sinabing, kung gayon, maghihintay ako ng kaunti pa. Sinabi ni Jared Harper, okay, ngayon ang araw ni G. Jordan para sa bagong conference release ng produkto, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa mga hindi kasiyasyang bagay na ito. Tumango ang lahat at tumigil sa pagtalakay kay Manuel Bennett, sa halip ay nagsimula silang mag-chat tungkol sa iba pang mga paksa. Unconsciously, mahigit kalahating oras na ang lumipas. Kuya, malapit nang mag-alas-10, pero kahit 1/3 ng mga tao ay hindi pa dumarating. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, si Shelton Johnston ay tumakbo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Sa puntong ito, kakaunti lang ang mga tao na nakakalat sa buong hall, karamihan sa mga upuan ay walang laman, at ang buong venue ay mukhang desyerto. Kumunot ang noo ni Silas Jordan, let's wait a bit more. Maya-maya, 10:00 na ng umaga. Ngunit, 1/3 bahagi lamang ng mga tao ang dumating, at walang ibang dumating. Tanong ni Shelton Johnston, Kuya, 10:00 na, magsisimula na ba tayo? Inis na sabi ni Silas Jordan, ang dami pa namang hindi nakarating, ano ba ang sisimulan natin? Kabanata 288, Kabanata 288, hinahamon ng Dragon Lady Lisa na lumaban. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na may mali at sinabing, Mildred,
I-on ang live stream at tingnan kung ano ang nangyayari sa East Beauty Pharmaceuticals. Okay. Tumango si Mildred, saka nagmamadaling kinausap ang staff. Sa maikling panahon. Binuksan ng staff ang projector, at lumabas ang livestream sa screen. Silas Jordan at iba pa, kasama ang lahat ng nasa bulwagan, ay tumingin sa projection. Gayunpaman, nang makita nila ang eksena sa projection, biglang tumahimik ang buong bulwagan. Puno na pala ang venue ng East Beauty Pharmaceuticals, walang bakanteng upuan. May mga amo pa nga na walang mauupuan at nakatayo lang. Gayunpaman, ang mga amo ay hindi nagpakita ng kawalang kasiyahan. Bukod dito, maraming kilalang tao mula sa River City at maging sa South City Province ang naruroon sa eksena. Dumalo sina Flint Lockwood, Nathaniel Lloyd, at Bill Sheehan. Sina Joseph Hans, Cyril Clancy, Vernon Steele, at Joan Holman, ang apat na dakilang Divine Doctors, ay dumalo. Nandoon din sina Sheridan Jenkins, Stephen Levine, at iba pang mga boss na may mabuting pakikitungo kay Manuel Bennett. Maging si Joseph Hans mula sa South City War Zone ay dumalo. Sa sandaling ito, ipinakita ng larawan si Julia Stewart na nagpapakilala ng mga epekto ng bagong produkto. Napuno ng tagay at kakaibang buhay ang venue. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang naging maingay muli ang bulwagan. Diyos ko, bakit masikat pa ang paglulunsad ng produkto ng East Beauty Pharmaceuticals kaysa noong nakaraan? Kung ikukumpara sa eksena sa Prosperity Pharmaceutical, parang langit at lupa. Mukhang naglabas ng isa pang magandang produkto ang East Beauty Pharmaceuticals, kung hindi, bakit ito magiging sikat? Bakit hindi rin tayo pumunta? We missed a chance to make money last time. We can't miss it again. Nagsimulang magbulungan ang maraming tao sa bulwagan. Nang makita ang eksena sa projector, naging itim ang mga mukha ni na Silas Jordan, Mildred, at iba pang miyembro ng pamilyang Jordan. Mukhang nahihiya rin sina Jared Harper at Donald Stern, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, isang boss ang lumapit at magalang na nagsabi, Mr. Jordan, pasensya na, ngunit ang aming kumpanya ay may ilang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya aalis muna kami. Mr. Jordan, may mga isyu din ang kumpanya ko, at kailangan ko itong hawakan ng mabilis. Mr. Jordan, tumawag lang ang bahay ko at sinabing may problema ang anak ko. Kailangan kong magmadali sa paaralan. Sa isang pangunguna, parami ng parami ang mga boss na tumayo at humanap ng iba't ibang dahilan para umalis sa venue. Hindi nagtagal, nawala ang kalahati ng mga tao sa venue. Galit na umungol si Silas Jordan, umalis na kayong lahat. Kung sino man ang aalis ngayon, huwag isipin na magtrabaho kasama ang aming Prosperity Pharmaceutical o ang Jordan family sa hinaharap. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga amo na gustong umalis ay napabuntong hininga na lamang at muling umupo. Nanginginig din sa galit si Mildred at nagtanong, Kuya, sisimulan na ba natin itong press conference? Simulan mo na. Ngumuso si Silas Jordan, kahit na masikat ang venue ng East Beauty Pharmaceutical, ano? Sa huli, hindi ito tungkol sa kung kaninong venue ang mas sikat, ngunit kung kaninong produkto ang may mas magandang epekto. Sa totoo lang, nang sabihin niya ito, wala siyang tiwala dito. Gayunpaman, dahil nagdulot ng kaguluhan, ang pagtakas ay gagawin silang katatawanan sa River City Business World. Kaya, kahit nakakahiya, dapat ituloy ang press conference na ito. Sa kabilang side, Cloud Cauldron Hotel. Ikatlong palapag conference room. Pagkatapos ipakilala ang Divine Hair Growth Liquid, ngumiti si Julia Stewart at sinabing, lahat, ang hair growth liquid na ito ay may napakagandang epekto. Ang mga nakikitang resulta ay makikita sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Gayun din, ang hair growth liquid na ito ay gawa pa rin mula sa purong herbal na gamot, nang walang anumang side effect. Mahusay, ang aking problema sa pagkawala ng buhok sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay malulutas. Sa hinaharap, maaari akong magkaroon ng isang ulo na puno ng umaagos na buhok nang hindi na kailangang magsuot ng peluka. President Stewart, pinaplano mo bang sirain ang industriya ng hair transplant?
Hahaha. Nagkwentuhan at nagtawanan ang mga amo. Biro ni Julia Stewart, lahat, itong hair growth liquid ay hindi magic potion. Kung ang isang tao ay sobrang kalbo na wala na silang mga follicle ng buhok, natatakot ako na walang pag-asa. Tapos na, kalbo na ang ulo ko, at wala nang natira sa buhok. Mr. Zellweger, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Lalong nagtawanan ang mga amo. Okay, please be quiet, everyone. Now let me introduce the second product. Idiniin ni Julia ang kanyang kamay at dinampot ang isang kahon, malakas na sinabing, ang pangalawang produktong ito ay tinatawag na 7 Treasures Fortifying Pills. Matapos itong kunin sa loob ng mahabang panahon, maaari nitong pakainin ang mga panloob na organo at pagsamasamahin ang pundasyon. Sa ngayon, ang mga tao ay nasa ilalim ng maraming presyon sa trabaho at kailangang lagyang muli ang kanilang sarili. Naniniwala ako na ang produktong ito ay hindi bibiguin ang lahat. Dahil sinabi ni President Stewart, dapat walang problema. President Stewart, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa maliit na usapan, at simulan ng direktang pumirma sa kontrata. President Stewart, kailangan mong maghanda ng mas maraming paninda para sa akin sa pagkakataong ito. Ang mga boss ay sumigaw para sa pagpirma ng kontrata. Hindi napigilan ni Julia ang mapangiti. Okay, hindi ko nasasayangin pa ang oras mo. Simulan na nating pirmahan ang kontrata. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Julia ang lahat ng staff ng East Beauty Pharmaceuticals upang simulan ang pagpirma ng mga kontrata sa mga boss na naruroon. Hanggang sa mahigit alas 8 ng gabi nang tuluyang pumirma ng kontrata ang huling amo. Tinatamad na naginat si Julia, napabuntong hininga at walang magawa. I didn't expect this product launching to be even more popular than the last one. I'm so tired. Si Sonny Tolkien ay nag-aayos at nakangiting sinabi, President Stewart, ito ang tinatawag mong pagod at masaya, di ba? Oo. Tumango si Julia at sinabing, ang bagong conference release ng produkto ay matagumpay na natapos, at ngayon ito ay depende sa tugon ng merkado. Sinabi ni Sonny, President Stewart, tiwala ako sa mga bagong produktong ito. To be precise, may tiwala ako sa lihim na race 8 ni Mr. Bennett. Natatawang sabi ni Manuel Bennett, that's a must. Wait lang, this time Prosperity Pharmaceutical talaga ang tatalunan natin. Sana nga. Puno ng pananabik ang mga mata ni Julia. Habang si Manuel Bennett ay magpapatuloy sa pagsasalita. Biglaan. Manuel Bennett. Isang paos na boses ang umalangaw sa kanyang isipan na parang shock sa kulog. Si Manuel Bennett ay nerbyosong tumingin sa paligid, napagtantong walang kumakausap sa kanya. Tila may gumagamit ng 1,000-mile voice transmission skill para tawagan siya. Napapikit siya at nagtanong sa isip, sino ka? Ako si Dragon Lady Lisa. Muling tumunog ang boses sa kanyang isipan. Dragon Lady Lisa. Nagulat si Manuel Bennett sa una, ngunit mabilis na naalala, isa ka sa tatlong nangungunang eksperto ng Elephant Country, Dragon Lady Lisa. Talaga. Sumagot si Dragon Lady Lisa. So, dumating ka rin sa wakas. Naningkit ang mga mata ni Manuel Bennett, narito ka ba para ipaghiganti ang iyong alagad? Oo naman. Sumagot si Dragon Lady Lisa at nagpatuloy, pinatay mo ang aking disipulo, kaya dapat kang magbayad ng sarili mong dugo. Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett sa kanyang isip, kung pipilitin mong pumunta sa East Nation para mamatay, obligado kita. Naghahanap ng kamatayan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Dragon Lady Lisa, ngayong gabi, hindi pa rin tiyak kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Hinihintay kita sa Two Dragon Mountain sa River City. Tingnan natin kung maglakas loob kang sumama. Dahil doon, nawala ang boses ni Dragon Lady Lisa. Kabanata 289, Kabanata 289, Duel of the Dragons. Mr. Bennett, nag-spacing out ka na. Oras na para bumalik. Sa sandaling ito, napansin ni Prajna na si Manuel Bennett ay nawala sa pag-iisip at ikanaway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Bennett snapped out of his reverie, saying, bumalik muna kayong lahat, may kailangan akong asikasuhin. Si Julia Stewart ay mukhang naguguluhan,
ano ang gagawin mo sa gabing iyon? Sumagot si Bennett, "It's nothing much, anyways I'll be back soon." Mr. Bennett, sasamahan kita. Lumapit si Lily Tisdale. Napansin niyang may kakaiba sa ekspresyon ni Bennett. "Sasama din ako sayo." Lumapit din si Prajna. "Ayos lang, hindi naman big deal." Ngumiti si Bennett, binati ang lahat, at saka nagmamadaling lumabas ng hotel. Pagkalabas ng hotel, pinaandar ni Bennett ang kanyang sasakyan, binuksan ang navigation, at tinungo ang to Dragon Mountain. Kung gusto ni Dragon Lady Lisa na lumaban, syempre, kailangan niyang umalis. Kung tungkol sa lakas ng Dragon Lady Lisa, hindi ito naiintindihan ni Bennett. Gayunpaman, dahil nagamit ng taong ito ang 1,000-mile voice transmission skill, at naging isa sa 3 dakilang eksperto ng Elephant Country, hindi rin dapat mahina ang kanilang lakas. Siyempre, hindi natakot si Bennett. Gaano man kalakas ang Dragon Lady Lisa, kailangan niyang talunin ito. Ang kotse ay tumagal ng higit sa 1 oras upang makarating sa mga suburb. Matapos ay parada ang sasakyan sa gilid ng kalsada, tumingin si Bennett sa malayo. Sa harap niya ay isang gubat, at sa likod ng gubat ay isang bulubundukin, na may isang pares ng magkakaugnay na bundok sa gitna na tila 2 dragon na magkayakap. Ito ang Two Dragon Mountain, ang pinakamataas na bundok ng River City, na may taas na mahigit 800 metro. "Dragon Lady Lisa, nandito na ako," sabi ni Bennett sa malalim na boses at saka pumasok sa gubat. Pagkatapos mag-sprint ng ilang milya, sa pag-alis sa gubat, narating ni Bennett ang paanan ng Two Dragon Mountain. Kaagad pagkatapos, tumakbo si Bennett sa bundok. Wala pang 10 minuto, dumating si Bennett sa tuktok ng bundok. "Hindi ko inaasahan na darating ka talaga." Isang paos na boses ang umalingaw sa buong bulubundukin, na nagpabingi sa lahat ng nakarinig nito. Tumingin si Bennett sa direksyon ng boses at nakita niya ang isang payat na matandang monghe na nakasuot ng kulay abong damit na nakaupo sa ibabaw ng kalapit na tuktok ng bundok. Sa tabi ng matandang monghe ay isang itim na gintong Zen staff, na inukit ng isang parang buhay na itim na dragon. Bumuhos ang liwanag ng buwan, pinaliwanagan ang matandang monghe at binigyan siya ng ethereal aura. Nakaupo lamang roon, ang matandang monghe ay naglabas ng isang malakas na mapang-apong aura, na nagpang-inig kay Bennett. Naramdaman niya na ang paglilinang ng matandang monghe ay umabot sa Martial Saint Realm, mas malakas pa kaysa sa Senior Sister. Walang alinlangan, ang matandang monghe na ito ang magiging pinakamalakas na kalaban na haharapin niya mula nang umalis sa bundok. Matiim na tinitigan ni Bennett ang matandang monghe at nagtanong sa malalim na boses, "Ikaw ba si Dragon Lady Lisa?" "Ako ito." Walang pakialam na sagot ng matandang monghe. Mariing sinabi ni Bennett, "Ikaw at iyong iba pang nakaitim na mga Joseph ay sinasakta ng mga inosente para kumita ng pera, gumagawa ng lahat ng uri ng masasamang gawain. Kung hindi ka dumating, ayos lang, ngunit dahil narito ka, dapat mong iwanan ang iyong buhay sa East Nation." Ngumisi si Dragon Lady Lisa, "Anak, isa ako sa 3 dakilang eksperto ng Elephant Country, parehong Martial Saint Realm expert at isang Arts Master. Ikaw, na gustong pumatay sa akin, ay nangangarap lang." Ngumisi si Bennett, "Kahit isa ka sa 3 dakilang eksperto ng Elephant Country, ano? Gaano kalaki ang iyong Elephant Country? Kahit top expert ka dyan, sa East Nation natin, wala ka pa rin. Bagamat hindi ko itinuturing ang aking sarili na isang nangungunang eksperto sa East Nation, sapat na ako para patayin ka." Masungit. Nanlaki ang mga mata ni Dragon Lady Lisa, at agad siyang nagalit. Siya ay umungal at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Whoosh! Ang dragon pattern Zen stick sa tabi niya ay lumukso sa langit, napunit sa hangin at dumudulas patungo kay Bennett. Hindi na rin nagdalawang isip si Bennett, at iwinagayway ang kaliwang kamay. Isang itim na Zen staff ang lumipad palabas mula sa kanyang storage ring, nakipagsagupaan sa dragon pattern na Zen stick. Ang itim na Zen staff na ito ay ang nakuha niya matapos patayin ang Black Clothes na si Joseph Aruda. Sa isang iglap. Klang!
Mabangis na nagsagupaan ang dalawang staff ng Zen, na sumabog na may nakakagulat at dumadagandong na boom. Lumipad ang mga sparks, lumundag ang enerhiya. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Susunod na segundo. Boom! Sinabayan ng dumadagandong na pagsabog, ang Zen staff na lumipad palabas ng storage ring ay agad na nabasag at sumabog, na naging hindi mabilang na mga fragment na bumaril. Naningkit ang mga mata ni Manuel Bennett. Parang hindi mababa ang grade ng magic weapon ni Dragon Lady Lisa. Ang Dragon Pattern Zen Stick ay patuloy na umuungal at bumasag patungo kay Manuel Bennett. Pinahit ni Manuel Bennett ang kanyang kamao at diretsyong nakontra ang suntok. Klang! Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi ang tunog ng pagbangga ng metal, na kumalat ng milya-milya sa paligid. Sa ilalim ng suntok ni Manuel Bennett, pinalipad pabalik ang Dragon Pattern Zen Stick. Umakyat sa langit ang Dragon Lady Lisa, inabot ang kanang kamay, hinawakan ang Dragon Pattern Zen Stick, at tumalon ng mahigit 100 metro para makarating sa itaas ng bundok kung saan naroon si Manuel Bennett. Mamatay. Nagpakawala siya ng dagandong, itinaas ang Dragon Pattern Zen Stick sa kanyang kamay, at malakas itong binasag patungo kay Manuel Bennett. Swoosh! Ang mga tauhan ay umindayog pababa, kumikislap ng itim na ilaw, at puno ng itim na enerhiya, na parabang isang itim na dragon ang umuungal at paparating. Kaya, buong-buo ang Dragon Lady Lisa sa kanyang unang hakbang. Sa kanyang pananaw, dahil patuloy na kayang patayin ni Manuel Bennett ang kanyang 4 na alagad, dapat malakas ang kanyang lakas. Sa makatuwid, hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang mga pagtatangka na patayin si Manuel Bennett. Ikaw ang mamamatay. Sigaw ni Manuel Bennett, pinakilos ang tunay na chi sa kanyang katawan, pinaikot ang kanyang kamao, at hinampas ito. Sa sandaling itinapon ang suntok, ang Emperor Dragon Fist ay ipinakalat, tulad ng isang gintong dragon na umuungal at bumagsak sa itim na dragon. Kaya, matapos mapagtanto na ang Dragon Lady Lisa ay isang martial saint, si Manuel Bennett ay lumabas din ng walang pagpipigil. Sa sandaling ito, ang dalawang Dragon Mountain ay tila tumutugma kina Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa. Ito ay talagang isang paligsahan sa pagitan ng isang gintong dragon at isang itim na dragon. Sa isang kisap mata, boom! Isang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw sa kalangitan habang ang ginto at itim na mga dragon ay nagbanggaan at sumabog. Ang Golden True Chi at Black True Chi ay magkakaugnay, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Dumagundong. Nayanig ang nakapaligid na kabundukan dahil sa impact. Sa ilalim ng epekto ng tunay na chi, ang mga bundok ay nabasag sa malaking sukat, at ang grabo at alikabok ay lumundag patungo sa kalangitan, na lumikha ng isang napakagandang tanawin. Matindi ring nagbanggaan ang suntok ni Manuel Bennett at Dragon Pattern Zen Stick ng Dragon Lady Lisa, na lumikha ng nakakatusok at nakakabasag ng lupa. Sa nakakatakot na sagupaan na ito, sina Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa ay parehong pinalipad sa parehong oras. Gayunpaman, hindi nagtagal, mabilis nilang pinatatag ang kanilang mga katawan at muling sumugod sa isa't isa. Patuloy na iniwagayway ni Dragon Lady Lisa ang Dragon Pattern Zen Stick sa kanyang kamay. Binasag ito patungo kay Manuel Bennett sa lakas ng 10,000 jin. Sa bawat pag-indayog, ang mga nakapaligid na bundok ay nanginginig ng husto, at ang mga buhangin at bato sa mga bundok ay natangay din sa langit. Naikuyom ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamao gamit ang magkabilang kamay, at sunod-sunod na sinuntok upang kontrahin ang mga welga. Boom! 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 Walang tigil na umalangaw ang nakabibinging impact at mga tunog ng pagsabog. Sa ilalim ng paghaharap ni Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa, tila may mga ginintoang at itim na dragon na mabangis na nagbanggaan sa himpapawid, na may isang makabagbag damdaming momentum. Pagkatapos ng 12-dosenang mga palitan, may biglang malakas na pagsabog. Ang bundok na kinatatayuan nilang dalawa ay gumuho ng mahigit 10 metro, na may mga gumugulong na bato at umiikot na alikabok na nagpang-inag sa puso ng mga tao. Sa kabutihang palad, nasa labas sila, at walang mga tao ng milya-milya sa paligid, kung hindi, natakot sila sa eksenang ito.
Tulad ng pagguho ng bundok na ito, sina Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa ay muling pinalipad ng sabay-sabay, bawat isa ay dumaong sa isa pang bundok. Lumaban ka. Si Manuel Bennett ay umungal, tumakbo pasulong, tumalon ng mahigit 100 metro, at sumugod patungo sa Dragon Lady Lisa sa tapat ng bundok. Anak, hindi ka talaga simple, kaya mong tiisin ang 12-12 ng mga hampas ko nang hindi namamatay. Gayunpaman, sa ganitong kaunting kakayahan, sa tingin mo ay mapapatay mo ako. Panaginip lang yan ng tanga. Malamig na sinabi ni Dragon Lady Lisa, at pagkatapos ay hawak ang Dragon Pattern Zen Stick, na itinuro kay Manuel Bennett. Kabanata 270, Kabanata 270, Poloka sa Balloon. Ang dalawang figure ay gumalaw na parang kidlat, na nagsasara ng distansya na hindi kapani-paniwalang mabilis sa isang kisap mata. Sa isang iglap. Boom! Bumangga ang suntok ni Manuel Bennett sa dragon na may pattern na Zen staff ni Dragon Lady Lisa, na lumikha ng dumadagandong at matunog na tunog na yumanig sa mga bundok at ilog. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaan na ito, parehong sina Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa ay nagpakatatag, hindi pinaalis na lumipad. Mahigpit na hinawakan ni Dragon Lady Lisa ang Dragon Pattern Zen Staff gamit ang kanyang kanang kamay, na nakaharang sa suntok ni Manuel Bennett. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, pinanalunan ang True Chi, at itinutok ang isang malakas na hampas ng palad sa ulo ni Manuel Bennett. 7 Slaying Black Dragon Palm. Ang hampas ng palad ay pinakawala ng isang matunog na pag-awit ng dragon, at ang surge ng malisyosong evil chi ay pumailan lang sa kalangitan. Ang kalangitan sa gabi ay tila agad na natakpan ng maitim na ulap, na humaharang sa mga bituin at buwan, na naglubog sa lugar sa walang katapusang kadiliman. Isang itim na dragon ang gumugulong at lumipad sa madilim na ulap, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. 8 Section Divine Dragon Palm. Nagpakawala rin ng dagandong si Manuel Bennett, itinaas ang kaliwang kamay, at binatukan ng palad. Ito ang paraan ng palad na sinamahan ng Nine Heavens Dragon Control ang Sutra, hindi gaanong mas malakas kaysa sa Emperor Dragon Feast. Umuungol. Sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, isang mas matunog na awit ng dragon ang umalangaw sa langit at lupa, na umalangaw sa buong kabundukan. Ang gininto ang liwanag ay kumikinang ng napakatalino, at ang nine niyang True Chi ay bumaril sa kalangitan na may dagandong ng gintong dragon. Ang madilim na ulap ay napunit, at ang malisyosong evil chi ay nagkalat. Sa isang iglap. Bumagsak. Boom! Naglapat ang mga palad ni Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa sa isa't isa. Ang gininto ang dragon at itim na dragon sa langit ay mabangis ding nagbanggaan. Pagkatapos ng isang palitan ng hampas ng palad, sina Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa ay muling nakatiis sa impact at nagpatuloy sa pagpapakawala ng mga hampas ng palad sa isa't isa. Ang mapangwasak na kapangyarihan, hangarin sa pagpatay, at labanan ng mga hampas ng palad na pinakawalan nilang dalawa ay tumaas sa bawat kasunod na pag-atake, sinusubukang patayin ang isa't isa. Bumagsak, bumagsak, bumagsak. Nagkapatong-patong ang mga anino ng palad, patuloy na nagsasalpukan at nagbunga ng mga pidgel na dagandong. Pagkatapos ng 12-12 palitan ng palad, sinabayan ng mga umuusbong na tunog, ang bundok sa ilalim ng kanilang mga paa ay gumuho ng 10-10 metro. Ang kababalaghan sa kalangitan ay nagkalat din bilang isang resulta. Sina Manuel Bennett at Dragon Lady Lisa ay pinaalis muli. Lumipad sila pabalik ng halos 70 o 80 metro bago ang bawat isa sa kanila ay dumaong sa tuktok ng bundok. Puff! Habang nagpapatatag si Dragon Lady Lisa, naramdaman niya ang pag-akyat ng chi at dugo sa kanyang katawan at iniluwa ang isang subo ng dugo. Naramdaman din ni Manuel Bennett ang pag-alon ng kanyang chi at dugo ngunit nagawa rin niyang iluwa ang isang subo ng dugo. Mula nang bumaba sa bundok, hindi pa siya nasaktan ng sinuman. Ngayon ang unang pagkakataon. Sa puntong ito, si Manuel Bennett ay may magaspang na pag-unawa sa kanyang kasalukuyang larangan ng paglilinang. Tila ang kanyang cultivation sa full foundation establishment stage ay may kakayahang durugan ng post-celestial, pre-celestial, grandmaster,
at Great Grandmaster Martial Artists. Ngunit medyo mahirap pa ring durugan ang Martial Saints. Tumingin si Dragon Lady Lisa kay Manuel Bennett na may gulat na ekspresyon at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anak, sinaktan mo talaga ako. Posible bang nakapasok na rin ang iyong cultivation sa Martial Saint realm? Imposible, talagang imposible. Ikaw ay nasa iyong 20s lamang. Paano ka nakarating sa Martial Saint realm? Malakas na sagot ni Manuel Bennett, walang imposible sa mundong ito. Akala mo imposible dahil lang sa hindi mo maintindihan ang mundo. Gaano kalaki sa kalawakan ang makikita ng Poloka sa ilalim ng balon? Nabaluktot sa galit ang mukha ni Dragon Lady Lisa. Anak, kahit na ang cultivation mo ay kapantay ng sa akin, isa pa rin akong arts master. Sa makatuwid, talagang hindi ka maaaring maging kalaban ko. Habang nagsasalita siya, itinaas ng Dragon Lady Lisa ang kanyang kanang kamay at gumuhit ng 7 itim na anteng-anteng sa hangin bago pamitik sa kanyang palso. 7 Slaying Yin Soul Talismans. Sa isang sigaw. 7 itim na anteng-anteng ang sumipol sa ere, na naglalayong supulan at patayin si Manuel Bennett. Bukod pa rito, libu-libong malisyosong kaluluwa ang lumipad palabas mula sa mga anteng-anteng, lahat ay nagmamadaling patayin si Manuel Bennett. Old thing, sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong ng spell techniques? Puno ng paghamak ang mga mata ni Manuel Bennett habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay, gumuhit ng 9 na gintong anteng-anteng na dragon sa himpapawid. 9 Heavens Dragon Seal. Dahil hindi pa bumabagsak ang boses. Ungol, dagandong, dagandong. 9 na gintong anteng-anteng ng dragon ang sabay-sabay na lumipad palabas, at 9 na gintong dragon na ilusyon ang sumugod, na naglalabas ng mga alon ng mga chants ng dragon, na humahampas sa kanila. Sa isang iglap. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog na nakadurog sa lupa ang sumabog. 7 itim na anteng-anteng at 9 na gintong anteng-anteng na dragon ang nabasag at sunod-sunod na sumabog. Ang nagbabanggaan na mga itim na malisyosong kaluluwa at 9 na golden dragon illusion sa langit ay sunod-sunod ding naglaho. Hanggang sa lahat ng 7 itim na anteng-anteng at libu-libong malisyosong kaluluwa ay nawala. Sa panig ni Yang Luo, mayroon pa ring 3 golden dragon talismans at 3 golden dragon illusions na natitira, patuloy na umaatake sa Dragon Lady Lisa. Damn it! Sino ka ba, bata, at bakit napakalakas ng mga pamamaraan mo? Lalong nabalisa si Dragon Lady Lisa, na pawis sa kanyang noo. Si Yang Luo, gayunpaman, ay hindi pinansin ang Dragon Lady Lisa habang kinokontrol niya ang 3 Golden Dragon Talismans at 3 Golden Dragon Illusions, naglulunsad ng matinding pag-atake. Nang walang pag-aalinlangan, ang Dragon Lady Lisa ay umawit ng mga sutra at masiglang iniwagayway ang kanyang Dragon Pattern Zen Staff sa kanyang kamay. 7 Slaying Black Netherfire. 7 Slaying Black Thunder. Sa isang kisap mata. Dumagundong ang 7 itim na apoy at 7 itim na kidlat, na umatake sa 3 gintong anteng-anteng ng dragon at 3 gintong dragon na ilusyon. Boom, boom, boom. Ang mga pagsabog ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang 3 golden dragon talismans at 3 golden dragon illusions ay direktang nadurog, naging mga butil ng gintong liwanag na nagkalat. Ang 7 itim na apoy at 7 itim na pagtama ng kidlat, na nagdadala ng hindi mapigil ang momentum, ay umatake mismo kay Yang Luo. Saan man napunta ang mga pag-atake, gumuho ang mga bundok, nabasag ang mga nagkalat na bato, at ang mga bulaklak at damo sa mga bundok ay naging uling. Nang makita ang itim na apoy at itim na kulog na paparating, hindi nag-atubili si Yang Luo at itinaas ang kanyang mga kamay. 9 Yang True Fire. 9 Yang Divine Thunder. Sa isang iglap. Sumayaw ang gintong apoy sa kanang kamay ni Yang Luo, at kumikinang ang gininto ang kidlat sa kaliwang kamay. Pumunta ka. Sigaw niya sabay wagayway ng 2 kamay. Ang umaalulong na gininto ang apoy at gininto ang kulog ay nahahati sa 2, pagkatapos ay 3, bawat isa ay bumubuo ng 9 na bahagi, bumangga sa itim na apoy at itim na kulog. Bang! Dumagundong. Ang banggaan at pagsabog ay sunod-sunod na umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng pag-ugong ng eardrums ni Yang Luo at Dragon Lady Lisa.
Higit pa rito, ang pagkalat ng enerhiya ay mas nakakatakot, na pinipilit pareho sina Yang Luo at Dragon Lady Lisa na patuloy na umatras. Kahit na pinuprotektahan ng kanilang tunay na chi ang kanilang mga katawan, hindi pa rin sila makatiis. Habang bumubulwak ang dugo mula sa mga sugat, walang tigil na umaagos. Sa wakas, habang ang itim na apoy, itim na kulog, gintong apoy, at gintong kulog ay naglaho sa kalangitan. Dragon Lady Lisa, hawak ang kanyang dragon pattern Zen staff, galit na sumugod na may mabangis na tingin sa kanyang mukha, inatake si Yang Luo. Galit na galit talaga siya. Bilang isa sa tatlong mahusay na eksperto ng Elephant Country, kung siya ay matatalo ng isang batang brat mula sa East Nation, wala siyang mukha para bumalik sa Elephant Country. Habang galit na sumusugod si Dragon Lady Lisa, ang kanyang katawan ay kumikislap ng nakakasilaw na itim na liwanag, at ang pagkalat ng kanyang masamang chi ay mas nakakatakot. Patayin! Umungol si Yang Luo, patuloy na pinapakilos ang kanyang tunay na chi, ang kanyang katawan ay nagniningning ng matinding gininto ang liwanag habang sinisingil niya ang Dragon Lady Lisa. Sa susunod na yugto ng panahon, ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan sa tuktok ng mga taluktok ng bundok. Boom, boom, boom. Sa engkwentro ng dalawa, hindi na kayanan ng mga bundok, sunod-sunod na gumuho. Ang mga nagkalat na bato at alikabok ay bumubulusok sa kalangitan, na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Pagkatapos ng isa pang daang round ng labanan, parehong patuloy ang pagluwa ng dugo, ang kanilang mga sugat ay lalong lumala, ang kanilang mga damit ay nabahiran ng dugo. Bang! Bang! Sinamahan ng dalawang mapurol na tunog ng impact, pareho silang nahulog sa mga guho ng isang bundok. Mabaho kang bata, kailangan kitang patayin, patayin kita. Ipapakalat ko ang iyong kaluluwa, hindi na muling magkatawang tao sa buong kawalang hanggan. Umungol si Dragon Lady Lisa, mabilis na bumangon, mabilis na namamaga ang kanyang aura. Ang maitim na enerhiya ay pumailan lang sa kalangitan, na tinatakpan ang araw, habang ang isang itim na dragon na multo ay nakapulupot sa kanyang katawan.